Hop! Ay! Sinagad ko na. Kung nanonood ka man. Joke lang. Ito ang masarap pag magkakasama. Kainan. Mas kabahan kapag isa sa akin. Hindi ka ba ako? Ngayon kasi, yung ano ko kasi ngayon is masyado kong iniisip yung mga bagay-bagay. So, marami akong gustong gawin pero nauna ako ng takot. Yung masyado kong iniisip po siya. Parang ganun. Overthinking. Na parang inisip ko kung anong, yung gagawin ko ba is yung ano, pangalawang picture, yung ano. Kahit ganun, masaya pa rin ako. Nakangiti kami dito. Kasama yung family ko kahit masakit yung ano, tinatapakan. Diretso pa rin tumatakbo, nakangiti. So, napakalaking blessing yung mga nangyari last year, 2022. Para sa akin siya yung best year na nangyari sa buhay ko. And kasi nakilala ko si Jack and nagkaroon ako ng family. 2022 rin nang nabuntis si Jack. And 2023 naman, andito, may baby na kami. So, yun talaga 2022 ang best year ng buhay ko. masalamat. Pagkastan, palawakan, di na mulawakan ang dahilan. Kapag ako'y iinot na nagaan, di ko kaya isipin, hindi ko kaya sugatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ibigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat mong pagmahal. Ang iyong tawag ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Sa akin ay nagmamahal. Yung Bible study namin nagsimula dati sa ganito. So parang gusto makita ni Rob nun. Basta parang may invitation na mag-Bible study. So parang nagsimula ako sa getting to know. So itong cards yung ginamit namin, ang tawag dito aninag, parang inaani mo yung sinag. Parang mas nakikilala mo yung sarili mo at mga kasama mo. At yung tunay na kalalagayan ng spiritual ng isang tao. So, gagamitin natin to. So, sa first part, pili ka ng 3 picture na nagde-describe ng buhay mo ngayon. Pili ka ng 3 picture na nagde-describe ng buhay mo ngayon. Buhay natin ngayon, buhay nyo, sarili. Personal yan. Noon o sa ngayon? Ngayon lang. Wag ngayon. Ngayon lang. Anong... Picture na nagde-describe ng buhay mo ngayon. Yan yung una niya yata pinili dati. Di pa kami kasal na, no? Hindi pa.
Oo nga, no? Doon nag-propose na. Ay, ito yung kay David, oh. Mas no? 2 years na bro. Wala pa rin. 2 years na yun, ah. Wala pa rin. Kay David, oh. Ano? Ito po, napili ko na yung 3 card. Ito. Grabe, naalala ko yung unang ano natin ito. Pakita mo sa screen. Una, isa-isa. Sige. Unahin ko na to. Uy! Uy! Ito ay. Ano? Hindi! Ano, kasi natutuwa ako. Thank you pala talaga kay Rob kasi sinama ako sa Singapore. Feeling ko ito na yung simula ng pag-travel natin around the world. World Tour. Kalingap World Tour. Hindi, natuwa ko talaga pag-travel. Hindi ko akalain na ganun kasaya. Oh, first time kong mag-travel abroad. Nakakatuwa. So parang feeling ko another goal ko naman ngayon sa aking buhay. At least kahit hindi lahat, syempre hindi naman talaga kaya lahat. Pero at least kapunta sa iba't ibang lugar sa mundo. Ito po. Next picture. Next week. Ito po. Bakit nahuli yun? Ito po. Next picture. Ha? Ganun pa rin. Talagang dito ko makikita ang sarili ko ng without music para kay Lord. Para sa akin to worship to eh. Worship music para kay Lord. And lastly, uy, naalala mo ba to, G? Uy, guys. Gaya ng last year. Ano pa, silhouette pa rin siya, madilim pa. Hindi pa natin nakikita. Kilala mo? Sana makilala ko din. So, yun po. Siguro, kung kalooban ni Lord, magpakita na siya sa liwanag this year. Oy! Joke lang. Hindi ko alam. Bahala si Lord kung ano. Pero sana, hoping and this year, ang love of my life. Oh! May pa-love of my life. So, yun. Salamat sa pag-share, David. Salamat sa pag-share. Kuya Robin, kwento mo. Kwento ko, natapos na. Pakita mo yung picture sa kanila. Isa-isa lang. Hello po. Una na kaya tagal na hindi tayo nakita eh. Nami-miss ko na din yung Bible study. Kay Kuya Paz na nami-miss naman din ka. Nako. Ako. Na medyo nagkabahan. Kasi tagal na eh. Dati tuloy-tuloy na kasi. Pero okay naman. Yan po mga boss. Yan po yung una, si Cross, yung sa sa buhay natin na hawak na sa tiwala sa Diyos. Yan po. Kasi dahil sa kanya, maganda yung simula pa lang ako na Bible, ang basa na Bible, ang simula pa lang na talaga maganda nangyari sa buhay ko lahat. Kaya yan po yung pinakang malagas na loob ko lahat. Nasama hanggang ngayon, hindi naman naiiwanan, di ba? Kaya yan po mga una. Nakabahan na yun. Pangalawa po. Oo naman. Yan po, yung hindi bagong baby. Hindi naman bagong baby. Ibig sabihan, yung pinabigyan ako ng Diyos na magandang family. Kasi hindi naman na yung asawa ko, kahit anong naman nangyari sa buhay ko, hindi na siya nang atras o naiwanan. Tapos lalo na yung anak ko, babae, bibigyan ng mga respeto sa tao. Kaya yun po yung hanggang na yun, nasama ko rin sila.
Last. Yan. Ito po yung last. Parang feeling ng Scout siya sa kuweba. Scout sa Hindi po ibig sabihin ng isip ko lang na pinapili ko ito dahil sa Diyos, nabibigyan din ako na hindi lang magandang family. Lahat na po, yung mga kasamahan ko kayo na family. Parang, po, kasi parang, parang kahit na kahit hanggang saan, nasama-sama pa rin na magandang barkada, magandang mga kapatid. Tapos ay hindi naman na wala naman masamang papaturo, lahat ng magandang bagay na binabibigay. Yan po kaya para sa kaibigan, sa mga kapatid, yan sila naman na lahat. Salamat ko din kay Kuya Rab na kahit paano siya na po nahawak na kamay ko, di ba? Kaya maraming salamat kay Kuya Rab, tapos lalo naman din kay Kuya Bal. Tsaka si Ate Edna, nang binabigyan ako ng feeling na mga parang tunay na magulang, tunay ng kapatid na bibigay na din. Tapos hindi naman sila lahat po. Kaya maraming salamat sa inyo po. Yan po. Thank you. Good morning po kayo lahat po. Mga first time na ako dito. Kuya Nico, describe mo buhay mo. Ito yung first card ko. Opo. Ito yung mapili ko lang para may ma-miss ko lang yung sa family ko. Nami-miss na niya. Pero dito na yung family lang, yung anak ng kuya ko. Mga happy na ako doon kasama na yung family ko. Hindi naman ako yung isipin lang yung bata ko doon. Dito happy na ako kasama na yung family, si Kuya Robin. Masaya lang kami dito. Sana lagi naman healthy yung bata. Mga G's nang bigay naman healthy lang life, ma-happy na sila. Yung tapos ito yung second na pili ko lang. Okay. Para ito na sama-sama lang yung lahat, sama ng family, mga outing na tayo, mga swimming, para ma-happy na tayo yung lahat yun. Para mawala na tayo stress, wala na tension, matanggal na yon lahat. Ito yung last na yun. Ito yung simula lang, mga buhay lang, ito simula lang buhay lang, para may lakad-lakad lang yung sa buhay namin. Yung mga someday, madating lang kami yung goal namin. Yung meron pa goal, mga dating na doon. Yun, thank you po. Good morning po. Sa akin naman po ito, yung siyempre bilang driver driver tayo kung saan nakakarating. At yung pangalawa po ay ito. Sorry. Siyempre bago umalis, kailangan mag-pray. Tsaka yung last time talaga na galing kami Manila, nakaranas ako ng struggle ay kung hindi alam ng aking sakay, talagang sagad na ako doon nung pabalik kami galing Manila. Mabutit, nakarating kami ng Gumaka na safe. Dahil sa pagpipray, talagang sa prayer na lang kumakapit Kasi naiwanan na ako sa biyahe. Nasa huli na kami, tapos yung mga kasama ko, sakay ko puro tulog. Dasal na lang kasi yung mata ko nanlalabo na talaga Sobrang antok na, naramdaman ko na nagugulat. Pray lang ng pray, sabi ko kunti na lang po, ibigay nyo na sa akin hanggang makarating kami sa Gumaka ng safe. Dahil sobrang yung antok, siguro over fatigue, pagod. Kaya thank kay Lord na nakabalik kami ng Gumaka ng safe. Kaya pagdating namin doon, grabe. Umupo ako at nagdasal talaga na salamat. Kasi hindi po biro maranasan ang ganon. At syempre ito po yung panghuli. Sa Kalingap ko ito naranasan yung mga ganito ay yung mga ganito kainan. Oo. Ito ang masarap pag magkakasama kainan. Thank you po. Grabe din po yung pinagpapasalamat ko ngayong bakasyon kasi nakasama ko po sila. Yan po, bagong experience po, tas dami pong naitulong din po nila especially po kay Kuya Rab. Mga binibigay po na nakaipon po, nakabili po ng uniform, ganyan. Grabe. Kaya salamat Arjun na magaling. Kaya salamat po kay Kuya Rab, ganyan. Yan po. And thank you po, po.
Sa akin naman ito naman sa akin. Kasi feeling ko, andito yung family ko, hindi ako nag-iisa. Ito, kasi feeling ko lahat ng problema ay sama-sama na labanan yung mga problema po. Ayan. Saka pangalawa, ito naman. Ayan. Ito, building mataas. Nakilala na ako dahil sa Matubang family. Nakilala na ako dahil sa Matubang family, nagkaroon na ako ng parang community, pangalan sa buong mundo. Nandito na ako eh. Tapos ito naman, ito ay in the whole world, kilala na ako. Ayan. Diba? Kasi iba't ibang mga supporters po natin, iba't ibang mundo, iba't ibang lahi. Kaya andito na po, continue natin ito. Yung thank you po, thank you. Oo. Marami akong friend pa eh. South Africa, Kenya. Amazing. Ito na si Joe. Bakit ang bawal umiyak ha? Marami akong friend eh. Iyak na nga ako eh. Wala lang. Iiyak. Payak na nga ako eh. Diyan kung iiyak ka, 100,000 views to. Hindi. Yeah. Ito. Pwede ka maging honest. Mas maganda, mas maganda. Just being honest. Natuloy ako. Okay. Pakita mo bro yung Ito una. Ano siya? Confusion or ano? As of the moment po kasi nasa parang hindi, ano po? Nasa okay. Parang kinakabahan ako. Wag ka lang yan, no? Sige lang. Huwag mong ipigilan ang iyong nararamdaman. Mas kabahan kapag isa sa akin. Hindi kabahan ako. Ngayon kasi, yung ano ko kasi ngayon is masyado kong iniisip yung mga bagay-bagay. So, marami akong gustong gawin pero naunahan ako ng takot. Yung masyado kong iniisip po siya. Parang ganun. Overthinking. Na parang inisip ko kung anong, yung gagawin ko ba is, anong sasabihin ng ibang tao. So, nasa moment pa ako ng ganito ngayon. Yun lang naman. Basta, kahit now at my 30s pero still kailangan ko pa rin ng gabay. Parang ganun. And I'm still longing for my father pa rin hanggang ngayon. So, yun lang. Sobra. Kasi, hindi naman totally po. Pero, parang third year high school pa lang po kasi kinuha na ako nila auntie. So, bata pa lang ako, hindi ko na totally sila nakasama. So, hanggang sa namatay na si Papa, parang ang daming parang ang daming bagay na dapat kasama ko si Papa. Lalo pa sa success. Gusto kong bumawi, wala na. No chance. So, yun. Yun lang yung masakit na hindi ko na talaga siya magagawa. Gusto ko man siya maging proud. Gusto ko makita yung reaction niya. Wala na eh, parang gano'n lang. Hindi, ito lang, foods. Ang hirap mag-diet pagkasamang kalingap. Lumalaki na, ang hirap. Ang pangit sa camera. Pero yun lang. Yung isip ko. Yun isa sa mga masyadong iniisip ko. Masyado akong iniisip, overthinking. Conscious ako sa camera, parang gano'n. Si Kuya Tats. Actually, pas kanina, nung naka-video ko sa kanya, nagganto ako at sabi ko, ay, baka makita ko sa camera, bundat. Ay, gusto ko lang, gusto ko lang po sabihin, pas na grabe talaga tong aninag, parang lalabas niya yung emotions mo. Nakaka-emotion. Lalabas mo na. So, para sa akin yung unang picture, so sa unang picture ito, ito kasi ito, parang nagre-represent, sa gitna niya, yung parang, para sa akin, nagre-represent na, problems o yung mga taong nahihirapan. And
para sa akin ako dito yung yung sahig. Kasi siguro di napapansin na karamihan, lagi lang tayong masaya, nakatawa, pero ako yung sahig dito. Siguro di napapansin, pero ako yung absorber ng lahat. And siyempre, yung pangalawang picture, kahit ganun, masaya pa rin ako. Nakangiti kami dito, kasama yung family ko, kahit masakit yung tinatapakan, diretso pa rin tumatakbo, nakangiti. Tapos ito, kasama ko yung asawa ko, siyempre family. Nakatingin kami sa mga sa mga bundok. And siyempre alam ko, marami pa tayong pagdadaanan na aakyatin, na pagsubok. And di bali pagdating sa tuktok, masaya, maganda yung pupuntahan. Tanda ko dati nung nakaraan si Buddy yung best sa ganito eh. Dami maganda natin, dami mga sagot niya. Mga malalim din natin na-expect. Nung nakaraan po, tandaan yung yung parang wedding ba yun? Ngayon, ito na. May baby na, may family na. Grabe. Ang bilis ng pangyayari. Napakabilis na dami nangyari. Last year yun, 2021 ba yun? 2022? 22. Kasi 2023 na ngayon eh. Kailan kayo kinasal? Mga few months bago kayo kasal? 22. Bago kami kasal nun eh. So tama, last year. 1.5 year na. So ayan, andito si Baby Rabbi, dito si Jack, ako. So napakalaking blessing yung mga nangyari last year, 2022. Para sa akin siya yung best year na nangyari sa buhay ko. And kasi nakilala ko si Jack and nagkaroon ako ng family. 2022 rin nang nabuntis si Jack. And 2023 naman, andito, may baby na kami. So, yun talaga 2022 ang best year ng buhay ko. And next, syempre, may family na, may baby, kaya ito, mahirap pag-manage ng time. may mission tayo araw-araw, di pwedeng mawala yon. And ayun, so kailangan kong i-manage yung time ko. Syempre, dapat priority pa rin si Lord, mag-pray tuwing pagkagising, mag-pray, bago matulog, pray. So, ang di ko nagagawa talaga yung magbasa ng Bible, pero sana Lord, sana po magawa ko na makapagbasa kahit 1 chapter lang a day. Kasi sobrang busy talaga natin. Minsan nga pag nasa labas tayo, ang bilis ng oras. Parang kulang ang isang araw talaga, promise. Kulang. Labas kami ng umaga, pagdating namin, 5:00 na, then ma-edit pa. So ito, time management. Sobrang busy natin ngayon. Ayan. Pero sana wag nating kalimutan si Lord and ang ating family. Sunod, ito. Ayan. Travel para maranasan natin yung kapayapaan. Ayan. Mayroon siyang freedom. Makalimutan natin yung stress. Di ba? Parang ang saya. Kaya ang saya mag-travel. Yun yung ko ngayon. Ngayong present time. Yung makapag-travel pa. Sabi nga ni Kuya Bal, next daw ay Hong Kong. So, yun po. May excited mga taga-Hong Kong. Sa Hong Kong, kita-kits po tayo dyan. Yun po yung update sa buhay ko ngayon. Thank you. Ayan, so sa akin ito po life ko ngayon. Sobrang daming schedule, like kay Rab, parang kulang sa time. Aside sa Kalingap, sa Bible studies, may 2 church, may maraming communities. Pero mas masarap na rin yung maraming ginagawang may kabuluhan kaysa sa wala, kaysa sa masayang lang. So, glory to God. Inspired by Kalingap, dahil marami kaming communities inaalagaan, may 500 kids, may mga estudyante. Sana mas marami pong pondo para may pangtulong. So, last, ito yung year ko rin na gusto ko all out na kay Lord. Parang remaining years of my life, hindi, parang todo pa. Parang basta kay Lord, lahat-lahat na sa Kanya.
Thank you po. Thank you kay Lord. Glory to God sa lahat. Yung next nating question, medyo mas magaan at masaya. Pili kayo ng 3 pictures na gusto nyong magkaroon kayo sa buhay nyo. 3 pictures na wala kayo sa buhay nyo, na gusto nyo magkaroon. O mga greatest wish, greatest dreams, greatest goals. Yan. Sino gusto nito? Yan o. Ako naman mauna ngayon po. This time, yung mga gusto naman natin, yung mga pangarap natin magkaroon sa ating buhay. Ayan. Una, ito. Mauna ka naman po. Ayan. Ito sa akin. Father and son relationship. Gusto kong maging kami ni Rabay. Maganda yung relasyon namin bilang mag-ama. Ayan, role model, maging role model ako sa kanya. And na-excite na rin ako na mas lumaki pa siya. Gusto ko siyang makita na maayos, na lumalaki. Maayos yung kanyang character. Ayan. So ito po, pangarap ko. And sunod, ito, opening ng church ngayong taon, sana. Church opening. This year, nakaka-excite na po ako. Ayan. So, siyempre, pagbukas ng church, yan, more more time, more relationship para kay Lord. Mas tumatag pa, mas tumaas, mas lumakas ang relasyon natin sa Panginoon. So, yun lang. Ganun lang kabilis. Ayun, sa akin po, una po sa akin, syempre, itong ito po, parang relationship po. Mas maging maayos kay God, makapag-pray tayo. Syempre, itong building po para sa akin nag-represent ng success. Gusto ko magka-building. Joke lang. Magka-viral. Joke lang. Gusto ko pong sana ngayon maging mas successful yung ating channel para mas marami tayong ma-share na ice cream na happiness. Happiness. And kasi dito may hawak siyang ice cream pa na hindi lang sa kanya. Na symbolize para sa akin na happiness, nag-share na happiness and blessing sa buhay niya. Ayun. Yun po, salamat. Umiyak ako kanina. Ito, siguro ito na lang. Mama, papa, mahiling ko magkasama. Hindi na siya mangyayari, pero yun yung gusto ko. Yun lang. Gusto ko na lang, wala, ito lang gusto ko. Hindi naman sa gusto ko lang ulit sila magkasama. Pero yung hindi naman yung mabuti si papa. Yun lang kasi gusto ko makita na magkasama sila. Yun lang yun, simple lang yun. Ito naman, ayoko na masyado mag-isip. Gusto ko na lang maging masaya. So, sobrang pag-iisip, overthinking na, yun. Ito ang gusto ko. Hindi sa pagiging mukhang pera, pero inspired by Kalinga Prab, mas madami tayong matutulungan pag meron tayo nito. Pag may pera ka, mas marami yung opportunity na bigay ka ng tulong sa kapwa. Mas masaya. Oo. Opo, ganun yun. Salamat po. Sa akin naman po, siyempre, ang pera, una. Kasi po, for the future naman ito, kailangan natin ng pera para sa future natin, ng family natin, makatulong tayo sa mga kapwa po natin. At siyempre, itong dream natin na sasakyan. Dream po natin ito nung nasa ibang bansa pa po tayo. Basta at yung last, siyempre, mahigpit, yung strong relationship sa family. Ito po. Yun po yun lang po. Sa akin po is ito po yung una. More time pa sa kanila po. Banding po, ganyan. Banding, ganyan. Ang saya po kasi talaga sa kanila, sabay experience, gano'n po. Tapos syempre po, tapos, pala po is ito. Siyempre po, concerned din po sa future, parang gusto po maging successful, tapos parang pagka matulong din po, ganun. So, tapos ang pangatlo ko po is ito. Dapat po ay ayoko ko na pong mawala sa
kasama na po siya sa buhay ko and more time then more relationship kay God. Yun. Sa akin naman po ito, ano, nararanasan ko na to ngayon kaso sa bukid lang ay doon lang sa bukid, sa taniman. Pero pangarap natin yan, bro. Kasama yung asawa kasi darating naman ang panahon yung mga anak mo ay karoon din ng pamilya. Siyempre kayong mag-asawa na lang magkakasama. At saka ito, siyempre bago tayo makapag-travel, kailangan din ito. Pera. Ang huli po, huwag natin kalimutan yung nasa taas. Hindi natin magagawa yun kung wala tayong prayer na ano ay kailangan natin magdasal para matupad lahat. Thank you po. Una-una yung wish ko, para may healthy na yung K-Boy team lahat, para may dami ng tao asa naman si Kalingap team, mga tulugan na yung ibang tao. Tapos ito yung sa time, oras. Yun naman, ito important lang yung oras, mga buhay namin. Kasi pag may hindi naman tayo adjust ng oras, may hindi naman tayo magawa. Kaya una-una yun. Tapos, pang-alawa ito, sa wish ko, mga someday lang kalala ko naman tao, dami ng tao. Para may matulugan naman sa ibang tao. Tapos ito yung wish ko, para mabigyan ng kain sa kailangan ng tao, mga someday na dating na yan. So, thank you po. Mabayaran ng mga utang. Para bayaran. Yan po mga pera talaga naman. Kailangan din sa buhay natin para dami tayo mapapatulungan, di ba? Tapos pangalawa, dahil dito din, kung meron tayo na ito, yung bata, yung anak ko po, para gusto ko, binabibigay ko sila lahat na yung pangarap nila, tapos gusto ko saya sila na tapos alagaan ko lang mabuti, tapos lalapit ko sila sa Diyos. Pero kailangan din doon ng pera, di ba? Tapos yun yung pangarap ko na para sa bata lang. Ito pangarap ko. Talaga, sana bibigyan ako na lot na bahal na araw. Yan po. Thank you po. Gusto na? Ay, alam ko na ito. Bro, alam mo na ito. Ha? Alam mo na, bro? Alam mo na ito. Ha? Skip na. Baka may G. Hop! Ay! Sinagad ko na. Kung nanonood ka man. Joke lang. Uy! 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 May kanta. Ito po talaga. Alam naman natin lahat. And next ito. Siyempre para sa future. Bahay. Bahay yan. Tirahan. Tirahan. Kailangan nyo yun. Sana matapos na natin yung ating lupa para makapag building na patayo. And ang last ko ito ang gusto ko, hindi ko ito makita. Hindi, parang sa buhay ko ngayon ayaw kong malihis. Gusto ko laging may si Lord na warning sa akin. Gusto ko ganun. Pag maliin na, gusto ko makikita ko to, ko si Lord. Namin yung video sa'yo. Ah, sige. Ito po. So, yun yung tatlong bagay na. Ayaw ni David ng wrong way. Madali lang sa akin. Mas marami tayong ma-inspire, mas maraming mapasaya. Tapos, maraming mailigtas mula sa kapahamakan. At mas maraming matagpuan ng Panginoong Jesus at makatanggap ng kaligtasan. Siguro magandang mangarap na millions of people ay magawa natin sa lifetime natin. And last is parang kay Rob. So may mga communities kami na nagsisimula ng church. Sana sa lifetime ko makatulong ako magpatayo din ng isang church. Inspired, di ba? Kasi nakapatayo siya ng pangarap ni Papa niya di ba? Okay, last question. Dalawang pipiliin nyo. Yung isa, dapat maging honest ka.
isang picture na nagde-describe ng relationship mo ngayon with God. So minsan, parang pwedeng malayo, kulang, hindi okay. Pero yung isa namang picture, yun yung magde-describe na gusto mo ganun maging. So para siyang yung kalagayan mo ngayon, anong itsura ng relationship mo ngayon kay God. At yung isa namang picture is ganun mo gusto maging yung relationship mo kay Lord. So parang contrast siya. Yung kalagayan mo ngayon sa gusto mong maging. Sige po, pili na. Tigisa lang. Naman po ito yung parang dalawang mukha pa ay. Kasi sa totoo lang po ay hindi pa naman po tayo nakapokus kay Lord. Kumbaga, ano pa lang to, pero hindi naman natin asing kinakalimutan, pero hindi pa tayo nakapokus kay Lord, gaya kay pastor na kay Lord na yung ano. Kasi ito naman po, pangarap ko tumaas, mas makalapit pa kay Lord. Ito po yung ano natin. Sana po. Ito po. Yan po mga pipili ko. Kasi gusto ko naman yung pero para din na magulang. 'Di ba? Gusto ko yung relationship na para din na yung isang mga ina o si ama na alaga sa mga mahal sa bata. Ganoon din ang gusto ko na palalapit kay Lord. Para yun. Tapos isa pa ito na pangarap ko po ito. Gusto ko yung 'di ba nang kakanta nila ni na minsan na pagpunta ako sa church, nagugusto ko yung kanta ng tapos mga gitara, ano naman. Ito ko naman lapit ako kay David para parang para may kasi kaya yun gusto ko, yun ang pangarap ko. Para mga lagi na kahit na kanta natin para kitungkol kay Lord lang. Ganyan. Para malalo na natin nakilala si Lord. Ganyan. Ako po, ito, parang yung relationship ko ngayon kay Lord is parang puzzle pa na binubuo. Although talagang andun yung ministry natin, yung mga ginagawa natin sa church, pero alam mo na marami pang kailangan i-improve sa relationship namin kay Lord. At andun naman, binubuo pa rin. Binubuo at pinaglalalim pa yung relationship kay Lord. Kaya ang gusto ko mangyari sa relationship ko kay Lord is ganito. As in, obedience, kahit di niya alam yung susunod, di niya alam kung ano yung mangyayari. Pero nandun, tinatapakan niya yung obedience para papunta dun kay Lord. So, syempre, iba yung nakikita nyo sa akin. So, parang ang dami kong ginagawa for the Lord. Pero, kaninang umaga yata o kahapon, bigla akong naisip na parang ang message sa akin ni Lord, masyadong maliit pa yung vision ko. Kailangan ko pang lakihan. And I think connected din why nakilala ko kayo, sila Rob. Kasi parang pag tayo magkakasama, marami tayong naaabot talaga. And pwede rin maging influensya for the glory of God and good. So sa akin parang ini-stretch ni Lord ngayong araw yung vision ko na, anak, baka di mo pa nakikita yung malaking pwede niyang gawin through me. So yun yung isa. And ang pinaka-goal ko lang, yun nga, dahil lumaki ako na parang independent thinker, self-learner, mas gusto ko habang tumatanda, mas maging dependent kay Lord sa lahat ng gagawin at maging mas intimate na sa Kanya umaasa at sa Kanya nakadepende. Ang totoo naman talaga, wala naman talaga ako magagawa, lahat naman kay Lord. Pero yung relationship mas mag-grow pa. Ako naman, yung relationship ko ngayon kay Lord, ganito. May patutunguhan pero may mga humahadlang. Ito yung traffic. May patutunguhan naman kaso may mga humahadlang. Yun na nga po yung minsan wala akong time. Minsan nadidistract ako sa mga bagay dito sa mundo. And yun, gusto ko ma-clear yung daan. Patungo sa pinapangarap kong relationship ko kay Lord. Yan. So yun po yung ko ngayon na currently status ng relationship ko kay Lord. Medyo traffic.
Yan. Pero ano naman, kumbaga, umaabante naman kahit papaano. Umaabante siya, medyo mabagal nga lang. And ang gusto kong mangyari, ito. Sino makahula? Joke lang. Mata kasi gusto ko as a social media influencer, gusto ko makita sa akin yung pagiging yung tunay na Kristiyano. Yun, may sa buhay ko yung tinuturo ni Lord sa Bible. Yun lang po. Ako po ang current status po ng ngayon ng relationship ko kay Lord ay ito. Drawing pa lang, di pa nakukulayan. puro drawing pa lang. Alam mo yun, parang alam ko na yung daan, nasa paligid ko kayo, pero parang minsan ang hirap-hirap kulayan, ang hirap-hirap gawin nung mga parang masyado ng parang binibisi mo yung sarili mo sa mga bagay dito sa mundo, nakakalimutan ko yung mas importanteng bagay, syempre katulad ni Lord, syempre yun yung pinaka-importante, yung kung bakit tayo dito. And sana po ay makulayan na. Magawa na. And syempre ito pangarap ko talaga ito. Yung para sa akin si Lord yung araw maging center sa relationship namin ni Emmy, yung si God. Kasama ko siyang kasama ko si akala mo kayong dalawa na ni Lord. Kasi gusto ko rin parang pangarap ko talaga yung kasama ko si Emmy nag-worship. Tapos sabi nga ni gusto ko makasama ko siya na kasama si makilala si Lord, and syempre siguro simulan ko dapat sa sarili ko and hanggang sa mas maparami pong family. Sa akin po si David, yung puzzle hindi pa buo. Tinatry naman pero hindi pa totally. Siguro sa pang-araw-araw na gawain. Pero tinatry naman, hindi lang pa totally buo yung oras. Tapos yung pinapangarap ko, siguro yung mas maging close pa kami ni Lord, parang father and son. Yung tipong kahit tumanda, andin pa rin yung gabay and patuloy na sumusunod po sa kanya. So yun lang naman po. Naman ang struggle sa buhay ko ito. Parang hindi pa buo. Yung bike hindi pa buo, di ba? Ayan ang buhay ko ngayon, yung hindi pa buo, totally happy, ganun. Kasi hindi pa hindi pa buo talaga ang buhay ko eh. Kulang pa. Yun po. Kaya gusto kong baguhin at siyempre ito, more relationship kay Lord. Para sa ganun, kapag more relationship kay Lord, matupad mo yung mga pangarap mo. Para mabuo itong struggle ko na nangyayari ngayon. So, yun din po ang prayer ko para sa inyo. Ang huwag nyo kalimutan yung huling card. Yun yung goal natin. At parang yung sinasabi nga ni Rabi, kahit na natatraffic siya, umuusad, at may patutunguhan. At ang goal niya is more of God sa buhay niya. And sana matupad yun. I mean, yung pangarap na yun, nating lahat, siya yung leader nun. At pag nangyari yun, damay din naman lahat. And for me, na nagiging guide niyo is yung makita kayo na successful sa relationship niyo with the Lord. Is parang kagalakan na rin yun sa puso ko. At nagampanan ko na rin yung mission ko para sa inyo at para kay Lord. So, yun po magiging prayer natin. Mag-iwan lang ako ng isang verse para babaunin niyo po hanggang sa pag-uwi. Matthew 6:33, babasahin ko na lang. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Mahalaga po itong word ni Jesus kasi siya mismo nagsabi, alam niyang may mga pangangailangan tayo, alam niyang may mga pangarap tayo, deep desire sa puso natin. Pero ang sabi pa rin niya, but seek first. Ibig sabihin, priority ng buhay, siya muna. At huwag kayong mag-alala, pag siya ang inunan nyo, hindi nyo napuproblemahin ng ibang bagay. Amen. Kasi pag meron kang Diyos sa buhay mo, nasa iyo na ang lahat. Okay? So let's pray. Thank you kay Kuya David para ipag-pray tayo ngayon. Sige po, manalangin po tayo. Lord, maraming pong salamat sa oras na ibinigay mo sa amin para kami ay
makapag-aral, Lord God, ng salita, makilala ka pa namin ng lubusan. Dalangin namin na ang mga napagtanto namin na pag-aralan namin ngayon at nalaman namin sa isa't isa ay maging encouragement at magpatuloy sa iyo, Panginoon. At kami po ay hindi lamang dito masabi namin, malaman namin, kundi may apply namin sa aming mga buhay at may share pa namin, Lord God, sa ibang tao yung ginawa mong kabutihan sa buhay namin. Thank you, Rob. Thank you, everyone. See you next week. Picture ba tayo? Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sundalin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ibinigay sa akin. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin tulad mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.